pamamana. Dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran. Kasama ko si Kuya Yoy, yung ating naging sweeper sa Araceli. At lubos tayong pinagpala sa araw na ito. Kaya tara, samahan nyo kami na mag-claim ng biyaya na nakalaan sa atin. Let's go! Isang pinagpalang araw mga kasbiro. Samahan nyo kami sa aming gagawing pamamana ngayon araw. Kasama ko yung aking bayaw, si Kuya Yoy. Kung matatandaan nyo, nakasama natin siya doon sa Araceli nung kasama natin si Joy Adventure at sila Native Channel. Nung minsan nang may bumisita sa atin dito na mga taga-ibang lugar, mga espiro din. Siya ang ating magiging sweeper ngayong araw. At sana makauli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas at makaulam tayo ng sarap. Let's go! At sinalubong tayo ng napakagandang visibility. Kaya naman sa unang sisid natin, mayroon akong coral trout na nakita. Kaya lang nung malapit na tayo ay biglang sumirit. Napakaila pala hanggang sa pumasok sa bato. At hindi natin tuluyang napana. Sayang, kaya umabante ako sa bandang unahan. At dito ay meron ulit ako nakitang lapu-lapu, isang barchi coral trout na dinikitan ko masyado dahil kung mapapansin nyo, putol yung guma natin. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan, dyan tayo. Unang isda natin para sa araw na ito, isang lapu-lapu. Next dive, papasayad pa lang ako sa sahig ng karagatan nung mapansin kong may 2 pirasong barchi coral trout ulit. Kaya tinansya ko kung sino ang mas malaki sa kanila. Yun yung ating pinana. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Pangalawang isda mga kaspiro, katulad ng una nating huli, isang barchi coral trout. Kaya tinuhog ko lang ito dahil medyo malayo tayo sa bangka. Kaya sa mga pagkakataong ito mga kaspiro, naisipan ko na rin bumalik ng bangka dahil medyo tanghali na. Naghahanap na ako ng pwede nating maulam dahil wala kaming dalang ulam, pangkilaw sana. Sakto namang pabalik na tayo ng bangka nung meron tayong nakitang 2 pirasong long nose unicorn o big nose unicorn ang tawag ng iba. Kaya hindi ko na ito pinalampas para meron tayong maikilaw. Tinatawag ito sa aming giboy o surahang bakla. Naisipan na rin namin na lumipat ng ibang spot mga kaspiro dahil malinaw sa mga pagkakataong ito. Naisipan kong puntahan yung mga spot natin na malapit sa mga kabakawan, baka sakaling malinaw dahil maraming mga ikat doon. Hindi naman gaanong malinaw ang visibility pero pwedeng ng pagtiyagaan. At dito sa ating unang lubog, napakarami ko nang nakita ditong mga red snapper. Pero hindi ko muna pinansin dahil hinahanap ko yung pinakamalaki sa kanila. Nandyan lang sila sa bandang unahan. At nung palingaling nga ako sa aking paligid ay meron akong napansin ditong napakalaking barchi coral trout. Kaya imbis na red snapper ay binaling ko na yung panako dito sa
Barchi Coral Trout na tinatawag sa aming ublong. Sakto na ang palapit niya at pagkalabit ko ay bahagyang pumababa ng takbo ang direksyon ng isda, kaya daplis ang pagkakatama. Mabuti na lang hindi tuluyang nakabitaw at nahuli talaga natin. Kung mapapansin nyo mga kaspiro, konting-konti na lang talaga. Yung balat na nakakapit, mabuti na lang sa part na yan ay medyo matigas dahil mayroong tinik na kumukonekta. Hanggang sa mamaya-maya pa mga kaspiro ay merong lumapit sa ating duyong o yung sikaw. Ito ay napakagandang tanawin, kaso sa mga maliliit na bahura ay nagiging bulabog siya sa mga isda na teritorial dahil natatakot sa sobrang laki niya. Pinagbasdan ko lang at hinayaang paikot-ikot sa akin hanggang sa mamaya-maya ng konti ay nagsawa na at tuluyan ng lumayo, kaya nakapamana tayong muli. Ang dami pa ring mga red snapper at dito ay mayroong pinakananay, kaya hindi natin pinalampas. Huwag abusuhin ang biyaya, dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Panandalian niyang nadala yung ating barrel dahil yung monoline ay pumulupot doon sa roller head, kaya ayun, nadala niya dahil malugak yung ating sentro na guma, kaya ganun ang nangyayari sa pana. At ito yung ating pinaiwang maging ulam mga kaspiro dahil nga nalubat yung ating camera, kaya hindi tayo nakapag content ng pagluluto. Ito ay nasa 2 kilo hanggang 3 ang estimate ko nito. At sayang dahil hindi nyo nakita kung gaano talaga ito kataba. Pero sa susunod, kagaya nga nasabi ko, magdadala na ako ng extra battery para hindi tayo mabibitin. Pero hindi tumagal ang linaw mga kaspiro, mamaya-maya lang ng konti ay dahan-dahan ng lumalabo yung panganto. Kaya naman habang sumisisid ako ay nag-iisip ako ng spot na pwede nating malipatan. Kaya habang pabalik ako ng bangka mga kaspiro ay muli akong nagload ng pana. May mga isda pa rin naman kasi, kaya sinubukan ko pang mag-ambush habang kita pa at hindi pa gaanong malabo. Nasa bandang unahan yung mga mangrove snapper, kaya nagdesisyon akong mag-ambush dito para makuna natin ng magandang video at kung paano sila lumalapit sa atin. Spearfishing live, wag pabayaan! May natanaw na akong pinakamalaki, kaya siya na yung ating naging target lock. Pero habang papalapit sila, siya ay paiwas naman ng direksyon. Ibig sabihin medyo may pagkailap ito, kaya nag-change target na lang tayo dahil napakarami namang pagpipilian.
Tara na brad, spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to brad. Sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. Hindi siya ganong kalakihan kumpara doon sa una nating nahuli, pero goods na talaga ito. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo magkain, diyan tayo galing kaibigan. Napagdesisyonan kong bumalik sa laot mga kaspiro para makadali tayo ng mga pelagic dahil dito sa mababaw o sa malapit sa mga mangroves ay madalang. Okay, lahat ng bukas namin mga kaspiro. At kanina, malabo. Hindi namin nakita yung bahura na ito. So ngayon nakita na namin, kaya subukan natin. Baka may biyaya nag-aabang. Hindi nga nagtagal mga kaspiro, pagkatapos kong makapag-load ay mayroon kaagad na nagpakita sa ating 3 pirasong yellow dots tribali. Malalaki sana yung 2 piraso, pero hindi natin mapilit dahil talagang napakalayo ng distansya sa atin. Sayang din kung hindi tayo papana, kaya pinana ko na yung medyo maliit. Kauna-unahan nating putian para sa araw na ito. Hindi na masama dahil napakarami palang nag-aabang na biyaya sa atin. Respeto sa tubig, spearfishing life, huwag pabayaan. Peace and love sa dagat man. Tatlo sana, kaya lang yung malalaki. 2 piraso, malayo na. Siya na lang yung aabutin na panay. At sa muli kong pagbalik mga kaspiro ay mayroon ako nakitang malaking pusit, kaya pinana ko na dahil masarap ito. Bato, corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Same spot pa rin mga kaspiro. Dito ay nagparamdam na yung mga pelagic, kaya sa tuwing lulubog ako ay talagang nagpipiskol na ako at naghahanap na tayo ng pwede natin maging target. Nag-aambush at nagmamasid sa paligid hanggang sa mamaya-maya pa nga ay meron akong napansin na biglang kumintab sa panganto. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, Badlon pala o golden tribali. Ito na yung ating naging pangalawang putian o talakitok sa araw na ito. respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo
bahagyang baba yung pagkakatama, kaya hindi natin pinersa, hinayaan ko muna siyang manghina. Kaya yung ibang parte ng video na ito ay kinakat na natin para hindi masyadong magastos sa load at hindi mahaba yung ating video. Dito ay nakapansin ako ng magandang sinyalis, dahil kung mapapansin nyo yung mga kulay puti na lumalabas sa kanyang pusod, tanda ng meeting season nila ngayon. Pagkatas na tinatawag sa amin, nangyayari ito pati sa mga rabbit fish at ganun din sa mga coral trout. Ay, thank you Lord. Another blessing ulit. Next dive mga kaspiro, hindi na tayo naghangad ng mga territorial dito dahil nga mayroon tayong nakitang sinyalis na napakaraming akyat ngayon ng mga golden trevally o mga pelagic. Kaya bawat sisid, fish call ako ng fish call, baka sakaling may lumapit at di nga nagtatagal dahil mamaya maya lang ay biglang may dumadating. Sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid. 3 piraso sanang golden trevally mga kaspiro, pero masyadong mailap, hindi masyadong dumikit sa atin, kaya sinubukan ko pang habulin sila sa baba ng panganto, kaya lang talagang napakalayo na ng distansya. At dito sa grupo ng mga batfish o tinatawag sa aming bayang ay mayroong nakahalo na 1 pirasong golden trevally at napakalaki na. Yun, napakaganda ng patama natin, talagang stone shot, di talaga siya nakakilos o nakapanlaban man lang. Fishing Joseph Hagdon, respeto sa alon, respeto sa buhay at ang desisyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay, hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan, yan tayo lumakas. Maganda nga ang tama. Ang problema naman sa ganitong patama mga kaspiro ay mahirap tanggalin. Nung minsan ay nangyari rin ito sa Taytay, kumana ako ng GT, talagang hindi natanggal mga kaspiro. Sobrang dami pa sana ng GT, hindi pa rin ako nagbablog sa mga panahon na yon. Hindi pa ganito yung mga flapper namin nun. Kung mapapansin nyo sa mga badyaw type ay mas lalong mahirap tanggalin yun kumpara dito. Kaya napilitan ako umuwi nun at sininsil namin pagdating sa tabi para makuha natin yung shop. Stainless lang yun na ordinary at number 3 lang, hindi kagaya nito 6.5 mm yung ginagamit natin, katumbas ng D4 sa normal na mga stainless. Habang naglo-load pa lang ako ng ating pana mga kaspiro, meron ako nakikitang 1 piraso na pabalik-balik sa panganto at sa kababawan, kaya naman nagmadali ako sa pagbaba para maabutan natin. At ito yung mga sumunod na nangyari. Huwag abusuhin ang biyaya, dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, corals, isda sa paligid, respeto lang. Ang layo niya na sana, mabuti na lang mga kaspiro bumalik dahil gripo lang yung ginawa ko. Kung mapapansin nyo, mayroon sa ating sumasabay na bayang, delikadong maspok at iilap yung mga isda. Pang-apat nating putian.
naman sobrang dami nila mga kaspiro, mayroon lang 2, 3 na magkakasama. At kung sobrang dami naman ay hindi rin advisable na panaan dahil iilap yung kawan ng mga isda. Dito mga kaspiro ay pinatay ko na yung GoPro ko dahil palutang na ako sa mga oras na ito. Pero nung lumingon ako sa ilalim ay mayroong padaan na isang pirasong golden trevally, kaya hindi natin nakunan ng video, pero at least nahuli pa rin natin. Ito yung ating panlimang golden trevally at yung isa ay yellow dots. Bagyan na akong bumaba dito sa Panganto mga kaspiro, masyado na ring bulabog yung sa mababaw na area, at dito ay meron ako nakitang 2 pirasong golden trevally ulit, kaya minute natin yung tamang distansya at tuluyang kinalabitan. Long range pero tinuluyan ko dahil bagong batak yung ating rubber at nagpalit din ako ng sintro natin, kaya medyo malakas yung ating pana. Minsan talaga mga kaspiro, akala natin para na sa ating biyaya, pero sa mga hindi inaasahang pangyayari at kung talagang hindi para sa atin ay talagang gumagawa ng paraan. Mali ko lang talaga dahil sobrang pagmamadali ay hindi ko ito pinatay bago ko ibinigay sa ating kasama, kaya sa mga sumunod na nangyari ay meron talagang nakakapanghinayang. Pero talagang hindi para sa atin, wala tayong magawa, kaya ito ay nagsilbi na ring aral sa amin. Respeto sa tubig. Spearfishing live. Huwag pabayaan. Habol pa sana mga kaspiro kung sasaksakin ko ng shop, kaya lang hindi ko ginawa dahil yung monoline ko ay nakapulupot dito sa aking paa. Sayang. Hindi na sila masyadong dumidikit, kaya pinapana ko na lang ng long range. Basta karkulo ko na aabutin ay tinutuluyan ko na dahil medyo hapon na at nag-ahabol na kami ng oras.
Kaya sa pagkakataong ito, pinatay ko muna yung isda bago ko inabot sa ating kasama para masigurado natin hindi na makakabitaw kagaya ng nangyari kanina. Sa atin, pwede para sa atin yun. Papait yun. Payat yun, may pilay siguro yun. Para sa last dive natin ngayong araw, hindi pa rin talaga tayo nabigo dahil meron pa rin akong nakitang golden trevally. Kaya lang hindi natin nakalabitan. Sobrang layo na ng distansya sa atin. Hapon na rin, kaya pagkatapos ng dive na ito, bumalik na ako sa bangka para umuwi na kami ni Kuya Yoy. Alas 5:17 na. Late pa yan ng 14 minutes. Advance pala, advance na 15 minutes, ibig sabihin nasa alas 5:30 na rin. Kaya uwian na, may isda pa sana, kaya lang talagang alanganin na sa oras, kaya kasunod na araw naman. Okay mga kaspiro, halos ginabi na tayo. Nandito na kami sa tabi at alamin natin kung ilang kilo ang aabutin ng ating biyaya ngayong araw. Tapos yung ating camera 10% na lang din, kaya medyo tipid-tipid muna tayo sa capture ngayon. Okay mga kaspiro, inaabot tayo ng gabi, pero worth it naman kahit pa paano. Oh, nakamabal. Dapat ito bawasi. Yung iba, 20 kilos pa lang? Ha? 20 kilos pa lang? Ingat sa dagat. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman. Okay mga kaspiro, pasensya na kayo dahil nalubat na talagang tuluyan yung ating camera, kaya naman hindi na tayo nakapag capture pa ng kabuuang video dahil talagang 0% ang ating talakitok ay tumimbang ng 19.6 kilos, habang yung assorted natin kasama yung mga coral trout pati red snapper 120 ang kilo, at ang kabuuan ng lapul ng putian 2548, at yung mga assorted kasama yung yellow dots trevally 960, kaya nakatotal tayo ng 3508 para ngayong araw. Tapos nagpartihan din kami ni Kuya Yoy ng Tricia partida. Dalawa ang akin, isa sa kanya kasi nga nakaraan nagbili rin ako ng maintenance ng bangka natin.
Kaya kailangan ding mabawi. At pumarte rin siya ng 1-1 sobra. Hindi ako nagkakamali. At pasensya na kayo kung hindi natin na content lahat ng buong pangyayari, pati na yung ating pagluto, dahil yung ating pinaiwan yung isang red snapper na malaki. Estimate ko siguro nasa 2 kilo or 3. Yun ang ating iniwan. Di bali sa susunod magdadala na ako ng extrang battery. Shoutout po tayo mga kaspiro. Maraming salamat kay Loria Vidal, ganoon din kay Romel Navarrete, Flor Delisa Kalingaw, Jan Paul Laribalo, ganoon din kay Christy Tuto Kawaling, Mix Channel, Ronald Dimbudo, Idi Muradas, at kay Engineer Client Joel Muradas, Modisto Paul, Marcelo Bernaldez, RB Kalinaw, maraming salamat po. Kasalom TV, Denise Balonso and family, Nestor De La Rosa, Rebel Dogs, EI Robio, shout out po, Elmer Marcon, ganon din kay Rini Alisin, Kato Binetua, shout out po, Arman Longheart TV, Jonathan Castro, Marlon Roa, shout out din kay Alex Bag, Ginny Som Okran Kudo, Mitchell, maraming salamat po, Danilo at George Prince Adalim, Ginny Somo Okran Kudo, ganon din kay Jewel Kaibog, at Jan Mark Diala, Ginito Nueva, shout out po, Antonio Isanan, at kay Ma'am Dimple, Jerly Nagbay, Austin Jick Boma, Nel Fishing Vlog, shout out po, Eastern Bloody, Jason Alferez, Ronald Tumagan, Cedric Di Tumal, Samuel Prado, shout out, Asyong Sandara, Jojo Jornadal, Sherwin Insinso, Ernesto Perez, kay Denise De La Cruz and family ng Nai Cavite, Smiling Golden Retriever, Regine Pasco, Johnny Jaikten, Jober Channel, ganon din kay Cesar Rabling, Piderones, shout out po, from Boracay, ganon din kay Rini Sumaya, Arlon Pagal and family, Kasalon TV, Kalasag TV, Julito Cuesta, Kim Villases, Marvin Deras, kay Lexus Hunt, Giovanni Joseco, maraming salamat po, Daryl Galigaw, Chad Summer, ganon din kay Roberto Patalagsa, Poser Daddy, at Danny Johnson, Jocelyn Arididon, kay Bert Bileza, Boyet Villacorte, Eduardo Yonson, Simeon Condes, Joselito Joatar, Louis J, at Spiron family, Jake Abner Spearfishing, Ralph Noel Melgar, Yela Australia, shout out po, Hanilin Loriano, kay Gimo Palmero, Edward Sibela, shout out din kay Burley Banares, Sandugo FW, Raymond Lauriente, Laura Roslyn, Jessica Boscanya, ganon din kay Mauricio Puas and family ng Camiguin Island, Jupit Kahildo, Santi Roldan, kay Habib Sanchez, Aarbok TV, George Cortisa, Nestor, kay Enrique Garciano, shout out, Rubin Lara, Jelar Naisgel, Romulo Rotake, maraming salamat din kay Ernesto Pamor at Rubin Lara, Nida Salibdan, at pakikumusta daw kay Rosales sa Molina family ng GP Camarines Norte. Maraming salamat kay Janice Rosales. At syempre mga kaspiro, kita-kita po tayo sa mga susunod nating video, awan ng Diyos. Ingat po tayo palagi.